Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakagandang laban sa pagitan ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng New Zealand. Marahil alam na natin lahat mga ropa na umabot sa double overtime ang laban. At sa double overtime nga na yun ay nasilat ang kupunan ng Gilas. Sayang na sayang ang nangyari, pero kahit natalo ang Gilas, syempre nakaka-proud pa rin na lumaban sila hanggang sa dulo kontra sa kupunan ng New Zealand. Roller coaster ride nga ang nangyari dito sa laban na to. Panalo na ang Gilas ay natalo pa. Panalo na rin ang New Zealand, pero nakakakambak pa rin ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Napakagandang laban nga ang nangyari dito. Ngayon natalo nga ang Gilas. Ngayon titignan natin ang mga possible na naging mali, naging lapses ng Gilas Pilipinas dito sa game na to. If ever kung di sana nangyari or hindi ginawa ng Gilas Pilipinas, ay makukuha sana nila panalo kontra sa kupunan ng New Zealand. Again, dito pa lamang sa intro, bigyang papuri natin ng Gilas Pilipinas kasi talagang sobrang ganda ng kanilang naging laban at talagang lumaban sila hanggang sa dulo. Lahat ng players mga ropa ay talagang nag-ambag, mapahasel at effort. Juan Gomez Del Llano nga ay nagkaroon ng dalawang clutch 3-pointers. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Gilas Pilipinas versus kupunan ng New Zealand. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon syempre dito nga tayo magsimula sa may overtime para dikdikan kaagad ang laban. Nagkaroon nga ng overtime dito dahil sa 3-pointer na ginawa ni Juan Gomez Del Llano. At eto nga kaagad, Justin Brownlee nakahawak ng bola galing dito sa may ibabaw. Eto agad, marahil alam nyo na to, Justin Brownlee ay hindi nakaporma sa depensa ng New Zealand. Nagkaroon ng magandang game plan, magandang plano ng New Zealand against kay Justin Brownlee. At sa atake nga dito ni JB32 kung saan nakapunto sa sana dito si Brownlee mga ropa, yun nga lang na rule out pa yan ng referees dahil tinawagan ng traveling violation dito itong si JB32, kaya na-rule out ang possible easy 2 points sana para kay Justin Brownlee. At dito sa possession ng kupunan ng New Zealand, dito na kaagad yung sinasabi ko. If ever na hindi nangyari to dito sa game na to, or ano kaya, nasolusyonan to ng Gilas katulad nga nito, si Webster ang mayakop ng bola sa mibabaw at ang tumatao sa kanya dyan ay walang iba kundi si RJ Abarientos. Ang estilo kasi ng New Zealand mga ropa ay talagang physical sila maglaro, at if ever na umatake sila papunta doon sa may ring ay talagang dire-diretso, kumbaga bulldozer type na pag-atake ang kanilang ginagawa, katulad nga ng ginawa dito ni Webster. At kitang-kita nga natin na iwanan kaagad dyan si RJ, tendency outcome, nagkaroon ng easy 2 points sa New Zealand doon sa may lalim. Ang pinopoint out natin dito, hindi dapat nagpapaiwan ng mga players ng Gilas Pilipinas, although hindi na natin masasabi yan pag nasa mismong laro pero if ever na gano'n ang kanilang mindset na hindi dapat sila maiwanan dito sa may ibabaw, or ano kaya kahit arangan na lamang dito sa may harapan mga ropa, para if ever na kumalabaw papunta sa may ring ang New Zealand, may tendency outcome pa na matawagan ng charging foul or offensive foul ang mga players sa New Zealand, kasi one-dimensional attack lagi ang ginagawa nila papunta doon sa may ring, katulad nga ng pinapakita ko sa inyo na ginawa dito ni Webster. Nakipagbakbakan si Papa Dwight sa may offensive rebound na foul naman dito si Papa Dwight, at dalawang free throws naman ang na-convert dito ni Dwight Ramos. At eto nga ulit, pumunta ang Gilas kay JB32. Kitang-kita nga natin, mabilisan nagkaroon dito ng double team ang New Zealand. Check na check at talagang pinigilan ng New Zealand ito si Justin Brownlee, at si Coach Tim Cone mga ropa ay walang naging adjustment para kay JB32 sa depensa ng kupunan ng New Zealand, kaya po ang game talaga mga ropa ay hindi nakaporma itong si JB32. Attempt ng 3-pointer dito si Kevin Jambao pero nagmintes. Offensive rebound dito ng Gilas Pilipinas, at eto nga sa wakas, Justin Brownlee ay nakakuha dito ng 2 points. Maigpit pa rin ang depensa dyan ng New Zealand. All 87 na score dito sa may overtime mga ropa, di kita na tindigan pa rin talaga ang laban. Napamintes dito ng Gilas Pilipinas sa New Zealand, at sa kabilang banda si Kevin Jambao ay nakapingwet ng foul dito sa New Zealand. Yun nga lang, ang first free throw attempt dito ni Kevin Jambao ay nagmintes. Kitang-kita nga natin dito ang mukha ni Coach Tim Cone na nangihinayang sa mga missed free throws na ginawa dito ni Kevin Jambao. Medyo madami-dami din ang mga crucial missed free throws na ginawa ng Gilas Pilipinas dito sa game na to mga ropa. Sayang yun, buti nga ito pangalawang free throw ay napasok na dito ni KQ. Naging 88-87 na score, lumabas sa 1 punto sa kalamangan dito ng Gilas. Balik
balik tayo sa possession ng koponan ng New Zealand. Ito na yung sinasabi ko mga ropa. Bumabantay dito si Ardia Barrientos at one-dimensional attack na naman nga ang ginawa dito ng koponan ng New Zealand. Yung mga atake na to dire-diretso lang, walang crossover mga ropa, at buti nga ito yung sinasabi ko na dapat ginagawa ng Gilas. Ang ginawa dito ni RJ, umarang siya dito sa may harap at kitang-kita natin ito na nakabingwit na ng charging foul dito. Itong si RJ Barrientos. If ever na hindi siya umarang dyan sa harap mga ropa, malamang sa malamang makakapunta na naman doon sa may ilalim ng New Zealand at makakakuha na naman ng easy 2 points. Pero dahil humarang siya sa harapan, nasasalaksakan dito ng New Zealand, nakabingwit pa nga siya dito ng charging foul para mapunta sa Gilas ang possession. 1 minute and 30 na natitira sa may game mga ropa, 88-87 nga ang score. Ito nga mga ropa, muntikan pa mag-turnover dito. Itong si Justin Brownlee, butin na lang. Naibato niya yung bola at na-outside. At napakagandang inbounds play ang ginawa dito ng Gilas na peke dito ni Kevin Kiambao, yung kanyang primary defender. Sabay 100 shot ang ginawa dito ni KQ. Napakagandang performance ang ginawa ni Kevin Kiambao mga ropa, butin na lamang talaga. Binabat na siya ni Coach Teamcode at ginamit as shooting guard. Lumamangat na din llamado na nga dito ang Gilas, 3 puntos na ang kanilang kalamangan. At eto nga ulit mga ropa, ito na yung sinasabi natin. Pagka-swing ng bola sa may left side, Ardia Barrientos nga ulit ang bumabantay dito mga ropa. Ginawa niya na yung kanina na kung saan umarang siya sa may harapan, pero sa pagkakataon na to, ang dali lang siyang iniwan mga ropa. Ito na naman, one-dimensional attack na naman ang ginawa dito ng New Zealand. Close out si Dwight Ramos. Easy 2 points na naman ang ginawa dito ng New Zealand kasi nga walang resistance mga ropa, dire-diretso lang lagi ang kupunan ng New Zealand. Basket is good na naman. Paubos ang oras kaya nag-attempt ng miracle shot dito itong si Papa Dwight Ramos, yun nga lang nagmintes. At eto nga, nung tumatao si Dwight Ramos sa may right wing, one shot fake ang ginawa dito ng New Zealand. Sabay atake na naman papunta doon sa may loob. Pero dito hindi naka-close out to si Kevin Kiambao, hindi siya naka-help dahil napakagandang screen ng ginawa dito ng New Zealand. Halos yakapin na nga dito itong si Kevin Kiambao. Sobrang physical ng New Zealand maglaro. At kitang-kita nga din natin hindi man lang nakareact dyan itong si AJ Edu para humarang at kaya nagkaroon na naman ng easy 2 points dito ang New Zealand. Paulit-ulit nga mga ropa sa mga atake, slashes, drive ng New Zealand. Diyan sila nakakapuntos doon sa may lalim, doon sa may paint kontra sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Walang naging sagot dyan ng Gilas. Naging 91-90 ang score possession dito ng Gilas. Segundo na lamang ang natitira. Lamang nga dito ang New Zealand. Ardia Barrientos na nagmando ng bola dito, pero tignan natin, pinasok dito si Juan Gomez Del Llano ni Coach Teamcode. At ang play dito na drino ni Coach Teamcode, kitang-kita naman mga ropa, 2-man action dito ni Ardia Barrientos. Sinusubukan niya pumunta kay Justin Brownlee. Yun nga lang, denied yan si Justin Brownlee kasi nga may game plan kay Justin Brownlee talagang. Yan ang pinagplanuhan ng kupunan ng New Zealand. Swinging niya yung bola kay Juan Gomez Del Llano at kitang-kita natin, initya ang bola sa may 3-point area at pumasok ang sobrang clutch na 3-pointer dito nitong si JGDL. Basket is good. Naging 93-91 ang score. Hawak na ng Gilas ang kalamangan. Yun nga lang sa inbounds play dito ng New Zealand, na foul nila dito ang open ng New Zealand. Akala ko nga kabado itong player na to sa may free throws mga ropa, pero dalawang clutch free throws ang kanyang pinasok at dahil dyan naging all 93 ang score. Inbounds play ng Gilas, hindi na nakagalaw dito si Carl Tamayo mga ropa at dahil dyan nagkaroon ng double overtime dito sa game na to. All 93 natapos ang first overtime. Okay, second overtime nag-start dito si Juan Gomez Del Llano, pero bungad na turnover ang nangyari dito para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Nag-attempt ng tirada dito ang New Zealand, pero nag-mindes yan. Ardia Barrientos na ipit dito sa may baseline mga ropa, 4-shot mindes din ang tirada dito ni Ardia Barrientos. Carl Tamayo napunta dito sa may right side baseline para bumantay at ito na naman nga one-sided. One-dimensional attack na naman ang ginawa dito ng New Zealand at kitang-kita nga natin, kinutawan dito si Carl Tamayo at napatras siya dyan mga ropa kaya nagkaroon na naman ng easy 2 points sa New Zealand doon sa may ilalim. Yan nga lang ang naging mode of offense sa New Zealand dito sa may double overtime mga ropa sa dalawang overtime na nangyari. Bonus free throw ay napasok pa ng New Zealand. Juan Gomez Del Llano nakabawi, nagkaroon ng isolation play dito sa may babaw. Basket is good.
Natrap ng Gilas sa New Zealand sa may right side corner 3-pointer at eto nga, nagkaroon sila ng good defense. At Ardia Barrientos nagmando ng bola. Nahanap niya naman si AJ Edo doon sa ilalim. One pump fake ang ginawa dito ni Edo. Nagkaroon na ng slam dunk. May sumabit pa na foul. At eto nga ulit, mintes na naman ang free throws dito ng Gilas. Naging crucial talaga ang mga free throws para sa Gilas. Napamintes ulit dito ng Gilas sa New Zealand sa may 3-point area at pagka-receive ng bola ng GB32 sa wakas. Nakabasket din siya ng long range bomb mga ropa. Hindi kasi gaano tumira si Justin Brownlee dito sa may game na to. Naging 100-96 ang score mga ropa, wala ng 2 minuto ang natitira sa may game. Naging 4 na puntos pa ang kalamangan dito ng Gilas. Na-foul dito ni Kevin Giamba ng New Zealand, nagkaroon ng 2 free throws na parehas naman niya napasok ng New Zealand. Magaling sila sa free throws samantalang ang Gilas ay nagmimintis sa kanila mga free throws. Nag-attempt ng 3-pointer dito si RD Barrientos pero nagmintis din yan. At sa may rebound nagkaroon na naman ng foul mga ropa kaya nagkaroon na naman ng free throws dito New Zealand at parehas free throws na naman na-convert dito ng New Zealand kaya sa isang iglap dahil sa 4 na free throws naging all 100 bigla ang score. At ang masaklap nga dito pagkagamit ng pick ni Chris Newsome, natawagan pa dito ng illegal screening si Justin Brownlee. Napunta pa ang possession sa kubunan ng New Zealand. At nagkaroon nga ng magandang play ang New Zealand. Nagkanda-leche-leche dyan ang depensa ng Gilas kaya nagkaroon ng easy 2 points dito ang New Zealand. Buti nga Kevin Kiambao nagkaroon ng clutch 2 points 100 sa may left side baseline. Kaya tablado ang laban. Segundo na lang natitira dito sa may double overtime. At eto na ang pinakamasaklap mga ropa at nangyari. Offensive rebound ng New Zealand. Wala naman dapat sisihin dito dahil na-overpower talaga dito si Carl Tamayo at maganda ang pwesto dito ng New Zealand. Nagkaroon pa ng easy 2 points doon sa may putback. Naging 104-102 ang score possession ng Gilas inbounds play. Nagkaroon pa ng crucial defensive play dito ang New Zealand. Turnover ng Gilas at natawagan pa nga dito ng take foul itong si Justin Brownlee. Graduate si Justin Brownlee dito sa may game na to. At eventually, naging free throw game na nga lang ang nangyari. 106-102 natapos ang sobrang crucial, sobrang gandang laban sa pagitan ng dalawang kupunan. Solid performance sana si Gilas mga ropa pero sa mga lapses nila, lalo na doon sa mga free throws mga ropa at sa kanilang depensa, ay naiskoran sila ng kupunan ng New Zealand. At si Justin Brownlee mga ropa ay walang naging counter-attack sa depensa ng kupunan ng New Zealand. Australia ang kalaban na sunod ng Gilas mga ropa. Sino sa tingin nyo? Kaya ba ng Gilas Pilipinas sa Australia? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion, magkwentuhan tayo.